chaotic. I didn't watch the trailer. I went in watching this blind. So it was also quite surprised that the film was presented like both in a great way with the dialogue, the events, the family drama, all told almost in a completely one take that keeps you engaged and focused and, you know, just completely, you know, locked in for the film. My question is, regarding the one take approach to the film, what made that decision as how the film would be? Because it is a major standout that I got for the film. Yeah. Yes. Yung story, one night lang talaga siya nangyari. Yung one take, it was a business decision. Kasi, yeah, parang, ito maganda naman, in fairness, parang, inisip ko kasi parang kung gagawin ko 10 days yung shoot, wala na akong pambayad. Parang ubos na yung pera ko kay JM pa lang, tapos na eh. O bakit? So, mag-deny ka, sige. Deny ko yan. So, parang sabi ko, paano ko kaya gagawin to? Siguro nag-time na yon. Kasi ako, meron naman talaga ako maraming nakakan na one-shot movies, kaya lang medyo tragic, tsaka alam mo na, boring. So, kailangan ngayon pop. Tapos, nung time na hit yung adolescence, so parang sabi ko, paano ba to? Gagawin ko ba to ng 3 days? What if 1 day na lang? Tapos, kaya siya nangyari. Kasi nga, in the end, 1 day lang naman nangyari yung buong movie. So, thank you. I mean, napaganda siya. Kahit na parang, akala ko nung una parang nahihirapan ako kasi nga, gusto kong mabayaran ng tama lahat ng actors ko, pero hindi ko ma-afford yung masyadong maraming shooting days. So, buti na lang pumasok yung idea na yon. And at the same time, since magagaling silang lahat, parang naisip ko, ba't hindi gawin parang stage play? Actually, nung una, the plan was improv. Akala nga nila improv eh, di ba? Yes. Parang deck lang, parang binigay ko sa kanila. And then, pero syempre later on, parang naisip ko, baka hindi makasunod yung camera, di ba? Kung improv. So parang, hindi, ano na lang, sige, script na lang, precise. Isang magandang script. And at the same time, dahil sobrang galing nilang lahat, sineryoso nila yung script, sineryoso nila yung comedy, kaya siya nakakatawa. Galing nyo. Hindi kayo sitcom. Ano po yung inspo, gano'n? Thank you. Well, sa amin, there's one in every family, di ba? Sorry po. Most of the time, ang panganay, yun yung golden child, di ba? Sila rin yung may special treatment sa kanila lahat ng tao. Sorry po kung may mga panganay dyan, hindi naman po namin nila lahat. Kagaya rin po ng may bunso na, yun nga, entitled, parang tapos at the same time, since siya yung pinakabata sa lahat, wala masyadong kumakausap sa kanya, pero siya yung daldal, parang gano'n. Sa lahat ng pamilya, lalo na sa pamilyang Pilipino, meron tayong isang nakaangat-angat sa buhay, at meron tayong isang, for whatever reason, ay nandun siya, di ba? Hindi siguro naging masyadong mabait yung life sa kanya, or basta may ganon. Merong isang sa family na siya yung breadwinner, siya yung tumutulong sa lahat, at merong isa na black sheep siya, sakit siya ng ulo. Parang, ano lang, pinagsama-samang kwento ng mga panganay, bunso, black sheep. Ay, ito po ang resulta, ang everyone knows everyone. Pa lang, nung nasa trailer pa lang, napanood ko siya, tapos na-curious ako kasi sabi nila one take lang daw. Tapos, parang, ayun, naririnig-rinig ko naman yung one take na film, pero ngayon lang ako nakapanood ng ganun. And sobrang galing ng mga actors, and also Alessandro De Rossi, ang galing mo doon. Yun, ang question ko lang is for sa mga actor, paano niyo yung nagawa, and nahirapan ba kayo dun sa one take and also sa pagka-dialogue dahil yun, wala ngang cut and everything? Ay, talaga. Okay, ikaw siya theater eh. Yeah. Yung roots ko kasi, kami, di ba? Yung roots namin nasa theater. So, nung chinika na nga sa amin yung plan, sobrang excited ako kasi it's familiar. Yung nakagawa na kami ng ganun. Lalo na kapag
sa mga nanonood ng theater, yung mga in the round, ganon. So, naka-experience na ako ganon. At isa yun sa mga pinaka-memorable kasi na experiences ko sa theater before, yung gumagawa ng in the round. So, natuwa ako na makakagawa ako ng parang in the round, pero this time, madodocument siya. So, for me, parang going back to my roots lang. Kaya, ang saya-saya, parang naglalaro lang. Yung character pa rin ako. Anong tanong? Yung tanong, Kung anong character? feeling mo doon sa shooting yung one take lang. Yung one take. Sobrang challenging. Kasi naging fan din ako nung naging inspiration namin film, yung Adolescence. Parang 3 beses ko pinanood yun. So, sobrang ano-ano. Paano nila ginawa? Paano hindi ako makapaniwala? Ganon. Tapos, nung sabi, ganun daw ang gagawin namin dito sa Everyone Knows Everyone. That's going to be one take. Ha? Ambisyosa. Kaya ba namin? Excuse me. So, nung ginagawa na namin, mas lalo akong na-excite. Kasi sobrang challenging. Kunwari, kasi kung saan, nung nagsimula na 5, 4, 3, tama, hindi ko alam kung sino nagsabi na nung nagka-countdown na. Kinakabahan ako. Oo. Na parang eto na kasi oras na mag-action, tuloy-tuloy na yon, alam mo yung ganon. So kung saan ka nakapwesto, kung saan ka aakyat, kung saan, alam mo yung ganon. Wala nang atrasan to, this is it. Yon. So, I found it very, very challenging, lalo na sa akin, sa edad ko. Yung, kailangan yung presence of mind mo, yung ganon. Kailangan wag mo isipin matanda ka na. Kailangan wag mo isipin 65 years old ka na. Kasi mamaya bababa ka ulit sa hagdanan. Mamaya aakyat ka ulit. At dapat hindi ka naman humihingal dun sa sa kwento, di ba? So, yon. Tapos yung wag kang mawawala sa character. For me, as an actor, it was one of the most challenging roles while making it, while doing it. Okay? Dahil nga tuloy. Tapos, yung pang-character ni Josie, ang daming ups and downs, alam mo yung ganon. So, na hindi mo naman pwedeng pinaghahandaan. Hindi siya pwedeng parang nag-ano ka na, nagtatanim ka na kagad, nagpe-prepare ka na. Hindi pwede Kasi part ka pa rin ng mga other scenes, right? So, yun, you just have to be in your character, in the moment. And yun nga, pagkatapos naman namin nagawa, grabing gratification. Ang saya-saya namin lahat. Ganon. Dahil, yun nga, habang ginagawa niyo na, mas lalo mong mafe-feel na para kayong magkakapamilya dahil hindi ka pwedeng solo-solo ka lang dahil nakadepende sa bawat isa rin. Yung isasagot mo, yung sasabihin mo, yung reaction mo, you can't be out of the scene. You just have to be consistently within the scene, be in the scene. Ganon. Otherwise, mahihirapan ka dun sa ibang mga ibang mga eksena. Yun lang po. At thank you, Alexandra. Sobrang pasasalamat sa iyo, Direk. Ayaw yung tinatawag na Direk. Dahil, ewan ko kung sino makakaisip nito dito sa mga present directors natin. And it only takes Alessandra to be bold enough, to be adventurous enough na subukan natin, kaya natin to. At hindi talaga siya, walang no sa kanya, lahat posible. And I think yung pelikulang to, kailangan ng yung ganung spirit. Kasi otherwise, mag-give up na yung parang, ay, ang hirap, ay, ganito na lang, ay, mag-ano na lang tayo, compromise. Hindi, ayaw niya. Hindi pwede na, ganon. So, gusto niya talaga ma-achieve namin to the hilt kung ano yung na-envision niya. And I hope we did. Salamat po. Lumagpas ka. Ay, ako. Sorry. In character. Ay, pa rin. Sa akin, meron po akong gustong i-mention yung mga unsung heroes namin, mga theater actors na wala pa po kami. Sila yung nandun, nag-block, and nagturo sa amin ng blocking. Nag-rehearse kami for 2 days bago kami mag-shoot. So, malaking tulong po sila sa amin, actually. Sobrang laki. Ang gagaling nila lahat, ang husay nila, sana nandito sila. Sa premiere. Yun. Tapos yun, sabi rin ni Tito Ruby, sobrang challenging, lalo na for me,
makaharap ko mga senior actors, mga veterano, mga batikan. Kinabahan po talaga ako. pero mas nangingibabaw yung gratefulness ko. Mas nagiging grateful ako kay Alessandra na naging part. Ginawa mo akong part nitong itong project na to kasi talagang sobrang na-enjoy ko, sobrang it felt alive. Ilan pa. Yeah. Thank you so much. And isa lang, isang take lang yun, Alessandra. Sobrang galing. Walang naiwang tanong. Lahat nasagot. So, yeah, sobrang ganda. Kasi feeling ko parang wala na-solve na problema. Pamilya ko. Pero parang, Lahat may message. mahal nila ang isa't isa no matter. Ganda. Thank you so much. And Please, spread the word. Kasi kailangan namin ng help. Ganon. Kung nagandahan kayo, kalat nyo na. Kung hindi naman kayo nagandahan, Tumahimik na lang kayo. oo, mag-America kayo muna. Diba? Wala. Pag may nagtanong, ghost nyo muna. Hayaan nyo lang silang manood. So, ayun. Sa totoong buhay, nagustuhan niyo ba? Kasi parang hindi. Meron siyang future kasi kinakabahan talaga kami. Actually, kanina ayaw ko na nga magpakita. Yung parang tayong tawa lang ng tawa, sabi Feeling namin kami lang natatawa. Yan, ngayon ko lang napanood yung mga parts na wala naman ako sa eksena yun dahil lumalakad na yung camera, sumakay sila sa van, hindi ako sal. So, ngayon ko lang napapanood. Tawan-tawa talaga ako eh. So, parang isip ko, baka kami lang yung tawan-tawa. Baka kami lang yung na-entertain. So, I would really appreciate an honest and, yung talagang opinion, yung honest reaction. Ang Q&A po ay para sa inyo. Hi po, I am Kat, a content creator po sa TikTok. I'm just curious lang po, how many attempts po yung nagawa nyo within just one take? And for each and every one of you po, question ko lang po, ano po yung most unforgettable scene na nagawa nyo? Thank you po. Yung most unforgettable scene is the whole, kasi isang scene lang yung pelikula. So yung buong script. Ang usapan namin that day, kasi supposedly magsa-start ang pelikula, sabihin natin 4:30 p.m. or magfa 5 p.m. to 7 o'clock, something like that dapat yung oras. So ang usapan namin, mag-shoot kami ng 7 a.m. 7 a.m. to 8 a.m. and then isang 4 p.m. to 5 p.m. Parang rest muna kami in between, ganyan. That day, nag-start kami ng late. Nag-start kami, 7, no? Tama ba? 7 kami nag-start. 7 ng umaga hanggang 8:30. Tapos naisip namin, gawa pa tayo ng isa pa. Yung pangalawa, feeling namin na perfect namin yun. As in, pagdating namin doon sa police station, paglabas namin, nagyakapan kami, nag-iyakan kami doon. At I think ito na yon. Tapos, sabi ni Direk Rico, yung technical director namin, everybody very good. Isa pa tayo. May tumawid pala, wala kaming kamalay-malay. Tapos parang, hindi ba pwedeng burahin yan? Hindi daw talaga. So, ulitin natin ulit ng hapon. Yun na yung usapan namin na 4 to 5 p.m. Na napaganda pa kasi nga, kitang-kita mo yung sunset, yung totoong talagang time of day na ito. Parang ganon. So, doon namin nakuha on the third take ang sequence 1 to 43. And then, the following day naman, yung sequence 44, 36 pala. Sequence 1 to 36. And then sequence 37 to 43. Yun yung gabi. One take lang yung gabi. Kasi basa na kaming lahat noon. Tsaka nararamdaman kong pagod na rin silang lahat. So may mga mistakes din ako mga nakikita pero parang, wala, ulitin mo pa ba yan? Pagod na kayo. Mga artista mo, pagod na. Okay na yan. Comedy naman yan. Parang gano'n. Di tsaka diba totoo yung ulan? Oo, totoong umulan. Sobrang blessing sa amin yun. Hindi na yun sound design tsaka ano? Hindi, gumastos pa rin kami. Sinabi ko na huwag na umorder ng rain effect. Kasi gabi-gabi naman umuulan. Umorder pa rin sila. Umulan nga. Yun nga, yung question niya. Pinaka-memorable scene. Ako gusto ko yung scene sa bodega. Yung mock trial. Kasi yun lang yung eksenang kompleto kami.
Oo, yung mga scene sa bodega. Kasi syempre wala naman si Kelvin. Or minsan wala yung iba. So parang, kung meron akong favorite, yun yung nandun kaming lahat. Ako din, yun ang favorite ko, yung mock trial. Kasi tawan-tawa. Parang kayo mga pulugago, di ba? Di ba? Yung, feel kunwari ni, ano pangalan ng character mo? Ni Raquel. Ni Miracle. Na, siya, di ba? Let's do this. Ako nang di ba? Yung gano'n, parang lahat, parang pinakita yung, yung confident, peak level ng kanilang characters. Yung gano'n, ako na to, ako abogado. Hindi, ako na to. Kasi yan, ganito. Yung, pinakita yung iba-ibang klaseng kabaliwan, yung mga, ano ba tawag nun? Eccentricities. Oo, yung katangahan ni Josie. Tapos yung gustong-gusto ko yung mga hirit ni, ni Ana. Oo, yung gano'n. Yung sunugin. Patayin na lang yan. Gawin patabasa. Yung nakakaloka. Ang hirap kasi, yun ang favorite ko kasi, sa totoo lang, tawang-tawa kami habang ginagawa yun. Pero hindi ka pwedeng tumawa kasi hindi naman yun ang kailangan dun sa sa eksena. So yun yung gustong-gusto ko din. The mock trial. Tama ka. Favorite ko rin na eksena mo, JM. Ayun. Parang yung role niya kasi 'di ba parang silang dalawa ni Angeli, parang wala-wala lang, 'di ba? Tapos biglang pagdating sa dulo, parang yung pala yun. At tapos by the way kasi since ilang beses ko na siya naulit dahil inaayos nga namin yung production, ganyan. Siguro baka 20 times ko na siya napanood. Mas masarap siya over and over kasi nakikita mo na lahat ng reaction na hindi mo nakita before. So please ulitin nyo ng 300 times para magkaintindihan tayo.